Hello mga printer, for today's video ay meron tayo dito Epson L3250. So papakita sa inyo kung ano yung problem nito at kung paano ko to ni-repair. So kung bago po kayo sa channel na ito mga printer, at kung makakasakaling makakatulong sa inyo yung video na to after nyo mapanood, baka pwede po makahingi ng inyong suporta. Huwag niyo po natin kalimutang mag-like and subscribe. At pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. So tara! Ito na nga mga kaprinter, yung Epson L3250. Dito nga ay isinaksak ko na yung power cord sa likod. At kung makikita nyo, ayan yung naging tsura ng printer. Makikita nyo dyan na naka-steady yung LED indicator nung sa paper, sa ink, tsaka yung sa may Wi-Fi. So, hindi siya nag-blink, talaga hindi siya nag-alternate, talagang naka-steady lang siya. Dito nga mga kaprinter ay inopen natin yung resetter. Ayan, para mapakita sa inyo kung ano yung nadidetect nung resetter. Ayan, sinilip natin sa Epson L3250, tapos pag ginanap mo yung USB niya dyan, ayan yung nakalagay. MFP-IPL, close and open parenthesis. Tapos ayan, wala, hindi mo siya ma-reset kapag ka ni-reset mo. Kasi hindi naman yun talaga yung error ng for reset. Kumbaga, dapat ang lalabas doon Epson L3250. Dito nga mga kaprinter ay pumunta rin tayo sa control panel. Ayan, view devices and printer para mapakita rin sa inyo na hindi rin siya nadidetect dito sa may control panel. So ayan, naka-error lang din siya. So tara mga printer, simulan na natin gawin. Una, mag-open kayo ng browser dyan. Ayan, Google. Ayan, type nyo lang dyan, google.com. Tapos search nyo sa Google yung Epson L3250 full driver support. Ayan, pag nakita nyo na, enter nyo lang, search nyo, tapos click nyo yung nasa una. Ayan. Tapos dito mga kaprinter, ayan, lalabas yung mga OS nyo, ayan, operating system. Select nyo lang kung anong OS. Yung akin 1064-bit. Kadalasan may mga nakalagay din naman dyan na detected. So, i-click nyo lang yon. Yan. Tapos pagka ito yung lalabas sa kanya, i-click nyo yung firmware. Ayan. Tapos i-download nyo siya. Kapag na-download nyo na siya mga ka-printer, make sure lang na na-connect na agad yung USB cord nyo. Diyan sa may printer, tsaka dun sa may laptop. I-run nyo lang yung dinownload nyo mga ka-printer, tapos ayan, lalabas yan. So, click nyo lang yan, then next. Ayan. Then, yes. Ayan. So, antayin nyo lang matapos. Basta yung dinownload nyo, i-click nyo lang yon, tapos i-run nyo. Tapos mag-accept lang kayo sa lahat ng ng end user license agreement. Yan, kung makikita nyo mga ka-printer, nag-blink na. Ayan o, nag-blink na yung power, tapos wala na yung ilaw dun sa may dyan sa may ink, tsaka dun sa may paper indicator. Mga ka-printer, kanina nakita nyo yung pagkakaiba. So ayan, hindi niya ma-detect kanina yung 3250 series. So ayan, auto selection. Ayan, kung makikita nyo, okay na siya rito. Unlike kanina, iba yung nakalagay, diba? So okay nyo lang yan, okay. Then try natin mag-print. Yan. Ito, nasend na natin dito. Ayan. Yung mo ng papel. Yun. Okay na. So, kailangan na lang nating mag-cleaning. Okay na, nag-pre-print na. So, kailangan na lang natin dito mag-cleaning.
Ayan. So, ayan mga printer, habang cleaning natin, nag-ink overflow. So, nagpo-reset na siya. So, ayan. Ganyan yung for-reset na error, no? Yan, sabay to, sabay yan, nakasabay to. Okay. Nakikita nyo, yan yung palatandaan ng for-reset ng error. So, tara, re-reset ko muna. So, ayan, okay. Close muna natin yan. Facing pad counter, no? Ayan. So, check natin. Ayan, so makikita nyo, 107 na. Ayun, no? Nag-exceed na siya dun sa maximum points na 6,346. So, ito, mataas na rin yung ink system counter niya, no? Re-reset na natin yan, tatlo na yan. So, ayun pala, dagdag ko na lang din mga kaprinter, no? So, ito, kapag nireset nyo to, okay yan. Halimbawa, ganyan. Nireset nyo lang siya ng ganyan. So, ito lang marireset yan. Ito, hindi magagalaw, no? So, pag ito, nag 100% to, mag-e-error uli yan. Okay, kaya reset na rin natin. Yan. Yun, tapos turn up nyo lang yung machine. Turn up. Okay. Tapos, turn on. Turn on. Okay. Finish. Head cleaning. Tapos na. Print tayo. Ayan. Yan. Grabe. Okay. Yan. Ang tanong mga printer, saan ba nakukuha yung ganong error, yung sinolve natin kanina? So, nakukuha yon mga kaprinter kapag ka nag-update kayo ng firmware, tapos hindi natapos. Halimbawa, nag-update kayo ng firmware, tapos biglang nag-brown out, o biglang may humugot ng saksak ng printer nyo, ayan, automatic yan. O kaya nag-update kayo ng firmware, tapos na-interrupt. So, doon nagkakaroon ng problem. Kumbaga, nag-upgrade siya ng firmware tapos na-interrupt nyo, pinatay nyo yung printer, or kinancel nyo yung pag-update yung firmware. So, dyan nako-corrupt. So, iwasan nyo yung ganong pangyayari. So, ayun mga printer, okay na. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, please subscribe. Happy printing!